Yun na nga mga kababayan, totoo si Senador Rodante Marcolita sa iminungkahi ng Kongreso na mabigyan ng emergency power itong si Pangulong Marcos Jr. para maisaayos na daw ang problema sa flood control mga kababayan. Panlilin lang na naman yung inyong gagawin Kongreso. Pero bago tayo patuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Ayon kay Senador Rodante Marcolita, hindi na kailangan na bigyan pa ng emergency power itong si Pangulong Marcos Jr. para maisaayos ang problema sa flood control. Yan yung sinabi ni Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Samantala, mag-umpisa na itong investigasyon na gagawin ng Blue Ribbon Committee na ang chairman nga ay si Senador Rodante Marcolita ngayong Martes mga kababayan. Nako po, mayroon ng mga kinakabahan dyan. Mayroon ng mga kabado, hindi na makakatulog. Baka narinig na ng mga congressman itong sinabi ni Senador Rodante Marcolita na mag-uumpisa na nga itong investigasyon. Itong ay kaugnay sa pinaka-kontrobersyal na flood control mga kababayan. At ayon kay Senador Rodante Marcolita, hindi niya tutumbukin itong mga kontraktor. Kakaibiganin ito ni Senador Rodante Marcolita mga kababayan, itong mga kontraktor para matumbok daw talaga itong mga congressman na pumapabor sa mga kontraktor mga kababayan at humihingi ng hati-hati dyan sa mga kontrata ng flood control. Yan ang maganda mga kababayan, dahil nga hindi lang tutumbukin ni Senador Rodante Marcolita yung mga sanga. Hindi lang yung sanga ang puputulin ni Senador Rodante Marcolita, kung hindi bubunutin talaga yung ugat mga kababayan para maputol na talaga itong mga korupsyon, lalong-lalo na itong mga congressman mga kababayan na nagpapasasa sa kanilang posisyon. Mga congressman, kontraktor na congressman pa, ayon kay Senador Rodante Marcolita. Yan ang kaabang-abang talaga. Huwag na yung emergency power. Para bakit? Para magkaroon na naman ng paraan? Para mangungurakot na naman kayo sa kaba ng pira ng ating bayan? O hindi na po pwede yan. Hindi makakalusot yan kay Senador Rodante Marcolita. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglitaw, naglabas. At ng mga kung ano-anong mga korporasyon ito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ang ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila magbibigay sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito. At makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung Nililis talaga? Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema?
Aha. Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Aha. Contractor ka, congressman ka pa. Ako po. Inconsistent yun eh. Di ba? O, pagkatapos, yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman, di ba nung isang araw ay na-discuss natin dito, Nelson? Aha. Isang revetment. Ano? Meron siyang slope. Eh, isip-isipin mo yung slope eh, wala man lang kahit ano, kahit kawayan lang, wala eh. Puro lupa. Nako po. Yun ang ano, anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po ang magkusa dyan na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na Ay, yan ang matindi. sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino yung may mga kasalanan dyan. Aha. Eh parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto eh. Dahil ito, nakalagay na susunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Eh yun lang pa, budget na naman palang pinag-usapan. Nakita mo na. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Aha. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa mga tweet, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-uusapan natin. Diyan napakarami ang korupsyon na nagaganap. Doon sa palang sa slope na yon, minsan walang bakal. Pagkatapos nito, magmi-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi mag-iba. Oo. Oo, ganito yan eh. Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mga 6 na metro yon. Haba, ano. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga, merong makinarya, malaki yun eh. Na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, naano yung mga lupa niyan. Oo, yung pinabaunan. Ang pinakamaraming problema rito, lalabas ito eh. Kung sinabi mo 6 na metro. ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. E di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang eh. Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung ano eh. Nakalutang na. Lulugso ngayon yung ano. Lulugso. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor, ang sasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yon,
Ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang eh. Malaki pa yan. Kasi, Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. pero yun nga. O, saan mo ngayong kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang Na-sacrifice, doon nakuha. sasacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan eh. Ngayon, kung gusto ninyo ako, mag-random tayo. Random check. Pababak ko lahat yung mga ano ninyo, yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Makikita ko yan, at tigta-tatlo lang pala. Makikita mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Oo. O, yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Yan naman eh. Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Sa Senate Blue Ribbon. Oo, wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Abangan natin yan. Yun na mga kababayan, kaabang-abang yan At kung ako naman yung contractor, ituturo ko na si Congressman na mas malaki ang kinita sa akin yan. Kasi ang laki ng binabawas sa amin, sa mga proyekto na yan, sa mga pundo na yan. Klarong-klaro din naman mga kababayan, hindi naman magsasalita itong si Senador Dante Marcolita kung wala itong alam. Nanggaling ito sa Kongreso. Kaya alam niya na napakaraming congressman, kontraktor pa mga kababayan ng flood control na yan. Kaya tama talaga na maumpisa na itong gagawing investigasyon ng Blue Ribbon Committee mga kababayan na hawak nga o chairman nga itong si Senador Dante Marcolita para magkaalaman na, para may maparusahan na. Hindi yung katulad nito na itong si Pangulong Marcos ay nagpapasyal, pumupunta doon sa mga flood control na mga palpak. Bakit noon hindi niya ito binisita? Ang laki-laki ng intel fund ng Pangulo mga kababayan para hindi niya malaman ito mga kapalpakan na ito. Itong korupsyon na ito sa flood control. Paano sana punta? Yung intel fund ng ating Pangulo na bilyon-bilyon mga kababayan, bakit hindi niya nalalaman? Hindi niya nalaman ito. Kung hindi umabot ng 3 taon mahigit mga kababayan, sa kanya nalalaman na mayroong korupsyon sa kanyang administrasyon. Noon pa yan. Talagang parang pinabayaan lang nila mga kababayan dahil nga mga kaalyado nila at yung mga hinahabol talaga nila, yung kung saan sila nakapokus, ay yung paano nila pabagsakin itong mga Duterte. Kaya napabayaan ng administrasyong ito. Itong flood control na ito mga kababayan. At tabi at talamak talaga yung nangyayaring korupsyon ngayon. Sana may imbestigahan na. At sana may makulong ha. Kasi ayun nga kay Senador Dante Marcolita, hindi pwedeng matatapos lang sa investigasyon. Kailangan may managot talaga nito. Kailangan may makulong. Hindi pwede na tulad nilang nung mga nakaraan na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pagkatapos ng investigasyon, wala nang nangyari. Wala man lang napaparusahan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berge Verhel de Dios ng Apulian, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, sa mga po pala ni Ma'am Berge na si Coco, Dion, Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Imran. At shout out na rin kay Benigno Junior Katsapiro. Shout out na rin kay Jomel Bayun. Kay Florencia Leonor, idol, shout out mama. At kay Marie Mibelen Balikaw, shout out sa iyo ma'am ng Ilocos Norte. Shout out na rin kay Mario Astiti. Shout out na rin kay Akim Gambua. Shout out kay Rini Bagun. Shout out kay GB
Malyari. Nasaan na ba yung galing sa ano nito? Meron dito nagpa-shoutout sa akin. Shoutout na rin kay Bing, ano to? Bings TV Berbenas, ano to? Bings TV Berbenas TV. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Vic Gonzales. Shoutout kay Bernardino Lambunaw. At kay Ma'am Edisa Borbi. Kay Toma Kaino, shoutout sa iyo, idol, ha. At kay James Kotso. Yun ang ano, dito na lang muna. At kay Mabs Borge, maraming salamat sa panonood mo. Yun ang ano, dito na lang muna. At once again, si Kanto Cheese, maraming salamat din. Yun ang ano, dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.